Magandang araw po sa inyo lahat mga karibyo natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, na pagsasalita ni First Lady Lisa Marcos sa question. Nako, bakit kaya, no? So ito mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video pong ito. Ito na po. Very rare ang isang first lady na magsasalita. She will insert herself into the frame in the national discussion kasi wala siyang mandato. Hindi siya nahalal. Asawa lamang siya ng Pangulo. Salin pusa. Oo. So kung inalaw ba ito ng Pangulo? Yun ang tanong ko. Kung inalaw ng Pangulo, sandali lang, bakit sa asawa mo ang spokesperson mo? Pangalawa, yung sinabi niya na kind, okay? Kind to a certain degree kasi sino ba nagsimula na hindi siya pansinin, di ba? Oo, masakit. But that comes with territory. You are not expected to enjoy. You are expected to work and help the president. Yung sinabi niyang bad shot ito, seriously, may role siya? Diba? When you say bad shot ito, parang sandali lang. Sino ka to say that to the vice president who was elected? So yan na mga kababayan, no? Sa palagay nyo po ba, tama po ba yung ginawa nitong ating First Lady, na makisawsaw sa mga national issue, di ba, ng ating bansa, na instead na si PBBM po ang dapat magsalita, tama rin po, no, si Ma'am Malu, kasi hindi naman po natin binoto itong ating First Lady, no? Wala naman po siyang mandato na ginagampanan, no? Ang ginagampanan lang niya naman po bilang asawa, no, ng ating presidente. Ngayon, kung meron siyang suggestion or something na gusto niyang mangyari, no, doon niya sabihin kay PBBM, di ba? Kasi si PBBM lang naman ang may pakialam sa kanya. Yung taong bayan, di ba? Wala naman kasi hindi naman siya binoto ng taong bayan. Diba, mga kababayan? So, pero eto, first time ba nating maka-experience na meron tayong first lady na nakikialam, no? Dito tuloy mga kababayan, ito opinion lang po ito, dito tuloy lumalabas na talagang eto na nga, resibo na po ito ng pagiging Andres Disaya, diba? Kasi kinakaya-kaya lang na diba? Makapagsalita. Dapat sa bagay baka kinausapin si PBBM na magsalita na rin siya, di ba? Hindi natin masabi. Teaser ang broadcaster na si Anthony Taberna patungkol sa kanyang exclusive interview dito kay First Lady Lisa Marcos. At mga nabanggit doon ni First Lady Lisa ay always kind to her. Ibig sabihin, ito yung pinatutungkalan niya dito si VP Sara. Bad shot yan sa akin. Tatawa talaga ako dito. Bad shot na yan sa akin. Kumbaga, disapprove na yan sa akin. Sabi pa niya, my husband will do everything to protect you. Kailangan ba ng protection ba? Or, hindi ko lang alam. You run together, pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, you will laugh. Pumunta ka. Ito yata yung sa rally ng mga ginawa namin dyan sa Liwasan. And, sabi niya pang-5, kinumpara pa kay Leni Robredo. Even Leni never did that. Ano ang nakikita mo? Though, hindi pa natin nakikita yung buong konteksto talaga kasi hindi pa nirelease yata yung buong interview. Pero, dito sa, ma'am, teaser na ito, ma'am, anong nakikita mo? Alam mo, Admar, hindi ko alam kung saan patungo itong teaser na to Unang-una, very rare ang isang first lady na magsasalita. She will insert herself into the frame in the national discussion kasi wala siyang mandato. Hindi siya nahalal. Asawa lamang siya ng Pangulo. Salin pusa. Oo. So kung inalaw ba ito ng Pangulo? Yun ang tanong ko.
kung inalaw ng Pangulo, sandali lang, bakit sa asawa mo ang spokesperson mo? Pangalawa, yung sinabi niya na kind, okay? Kind to a certain degree kasi sino ba nagsimula na hindi siya pansinin, di ba? Oo, masakit. But that comes with territory. You are not expected to enjoy. You are expected to work and help the president. Yung sinabi niyang bad shot ito, seriously, may role siya? Diba? When you say bad shot ito, parang sandali lang. Sino ka to say that to the vice president who was elected? And then sinabi niya, the president has been helping you. Again, ang tanong ko, seriously, pwede naman patigil lahat no? Tigil yan! Itigil yung confidential fund, itigil yung pagbanat dito, itigil yan. So yun, mga kabayan, kayo po ba naniniwala na itong si PBBM ay tinutulungan si BP Sara, mga kabayan? Saang parte ng pagiging isang opisyal, no? Vice Presidente or Secretary of Education, saan siya tumulong, mga kabayan? Nung binabatikos ng kanyang pinsan, no? At ng kanilang mga attack dog si BP Sara, di ba? Nagsalita lang naman siya, mga kabayan, diba? Tama, nagsalita po pala, no? Pero wala rin nangyari, no? Kasi hinayaan pa rin niya na ganunin po ang ating vice presidente, di ba? Wag niyo lukuhin po yung taong bayan sa mga matatamis niyong mga salita. Tapos na po tayo diyan, di ba? Marami nga po ang nabudol diyan sa mga matatamis niyong mga salita. Na wala rin naman, di ba? Walang natupad. Di ba? At yan nga, isa pa yun sa kinagagalit ng taong bayan, no? Yung mga pangako, di ba? Kaya tigilan nyo na yan. Yung mga pinupurin yung sarili niyo Dapat hindi nyo ginagawa yung mga ganyan, di ba? Hayaan yung purihin kayo ng taong bayan. Kaso nga lang, iba po ang nangyari, di ba? Instead na purihin yun, binabash kayo kasi hindi nyo po tinupad ang inyong pangako. Sinasabi rin, hindi nyo pangako, pangarap. Sige, hindi nyo tinupad yung pangarap nyo. Pwedeng itigil Ba't inalaw nila si speaker? Tapos sinabi niya yung isa pa doon na yung unit team. Wala na akong unit team, kayo sumira sa unit team. At sa lahat, yung refer mo kay Leni Robredo, hindi ko maintindihan bakit, is this prelude to 2025? That the Liberal Party will team up with this administration? Isang dali lang, nagkita tayo ng 2022, di ba sinusukan nila si BBM? So ngayon, magkasama na sila. So ang tanong ko doon, Madam First Lady, naalala nyo nung nagpadala ng video si Vice President sa UN? Vice President Lenny, Lenny, Vice President Lenny. Hindi ba binastos niya ang buong Pilipinas? Ano yung ginawa ni Presidente, ni Vice President? Pumunta lamang siya dahil ang pinag-uusapan freedom of expression, na yun yung rinarally ng SMNA at kay Pastor, doon siya Oo. So nandun siya. Pag nandun ka sa isang bagay na pinaniniwalaan mo at tinitindigan mo, masama ka? Hindi ka para sa administrasyon? Hindi ba ho dapat para sa taong bayan tayo? Para sa taong bayan, wag po niyong kalimutan. Ang mandato ng asawa niyo at ang mandato ni VP Sara ay para sa taong bayan. So dyan pa lang, mga kababayan, makikita mo na talaga na iba po talaga yung natin, yung para sa akin parang lumalabas tuloy na guilty talaga. 'Di ba? Guilty talaga sila, 'di ba? Kasi umattend lang 'di ba?
Umaten lang naman si BP Sara. Ano ba? Guilty ba kayo kaya nagagalit kayo kay BP Sara? No? Sana pinabayaan nyo na lang para hindi kayo mukhang guilty mga kaubayan, di ba? So, talaga, kayo mga karibin natin, ano po ang masasabi nyo dyan, ha? Hindi ko maintindihan kahit na anong gawin ko papalibaliktad sa pag-iisip, ba't nagsalita ngayon? Para saan yung pananalitang yan? At bakit teaser? Why would you allow yourself to be used through a shorts na hindi alam ng taong bayan ano ba talaga ang pinagka-interview? Ano ba yung tinanong? 'Di ba? So, sa tingin ko, kasi this models the issue eh. Hindi na talaga yan makikipagsundo kasi may declaration na eh. Na bad shot yan sa akin. For the First Lady to say that, alam mo, wala tayong First Lady nung panahon ni President Noynoy Aquino. Wala tayong First Lady nung panahon ni PRRD. Diba? Nung nagkaroon tayo ng First Lady, naaayos ang mga bagay-bagay. Merong mga advokasya. Pero seriously, to get involved in politics, is this really the role of a First Lady? So ang tanong ko, bakit kailangan gawin yan? Parang pinasabi mo na sa buong taong bayan, hindi na kami magkakasundo. Ito na yon, this is it. Yan ba ay may blessing ng presidente? Diba? So nakakalungkot dahil pwede namang hindi siya magpa-interview ng ganon. At pwedeng hindi i-splice ang interview na ganon. Kaya nga ang lahat nagsasabi, hintayin muna natin kung ano talaga yung sinabi. Ang balita ko hindi pa kaagad mailalabas yon. So bakit linabas? Bakit? In this day on an age of instant gratification and the sharing sa social media, bakit mo gustong ilabas yan ngayon? Mamalu, doon sa tanong mo kung may approval ba yan? May sa pagsang-ayon ba si presidente niyan? Hindi ba siyang presidente? Ay, ako'y naniniwala pa rin ang presidente ay si BBM. Okay. Kasi meron kasi ako nababasa na parang siya na yung presidente. And take note. Well, exactly. When you allow that thing to happen, and I mean, it was released early morning today. Early morning. Parang So all pinatotohanan. of us were shocked. Parang Diba? pinatotohanan lang yan na siya ay presidente. Yes. So, nakakalungkot kasi lahat yung haka-haka, abay ngayon talagang may pinal na. Ako na nag-render judge. So yan na nga mga kaubayan, may bago na po tayong presidente. Nako. Ay, isa pong mga kaubayan, kayo po ba naniniwala na may approval ito ni PBBM? Siyempre mag-asawa yan, nag-uusap yan paggabi, di ba? O anong gagawin mo ngayong araw, di ba? Saan ka pupunta? O bukas ba may interview ka? Di ba? Parang ganoon. Sige. Di ba? O yung may mga asawa dyan, di ba? Nag-uusap yan. O sa palagay nyo po ba? No? Eto na nga. Di ba? Yung mga haka-haka natin, eto na. No? May resibo ng mga kababayan na talagang ito pa lang, presidente ng ating bansa. Diba? Kasi mas nasusunod kaysa po sa diba? Wala na yung mga kababayan na naman po ang inyong reaksyon, komento at opinion. Comment lang po sa baba para at least malaman po ng ating mga kababayan. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.